walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Makibahagi sa mga maaksyong pangyayari sa rescue. Kaakibat ang Nescafe Classic. Sa Action Rescue ngayong gabi. Si Aro na Diomanay kinukulong sa isang bar, sinagip ng CIDG. Walang gagalaw muna, walang gagalaw. Talagang sila ay may ino-offer ng mga services, extra services dun sa VIP room nila. Yung pan namin ha, asset namin yan. High school student sa Pampanga, ibinubugaw para magbenta ng panandaliang aliw. So ang nadala niya, 4 na babae. So 4,000 na yun. 2,000 pesos para naman doon sa 2 pang kabataang lalaki na tigwa 1,000 din. So 6,000 pesos lahat doon. At isang ginang nagpatulong na mabawi ang kanyang nawalay na bunso mula sa kanyang nakaalitang live-in partner. Pinabayad ko rumali ka rito. Ang gusto ko lang po dito yung anak ko, anak ko. Hanap ako ng matinong lang. Magandang gabi mga igan, ako naman Arnold Glavio. Tunghaya ng iba't ibang mukha ng mga pang-abuso sa ating kababaihan. Dito sa Rescue! Pangarap ng isang 19 na taong gulang na babae ang makaahon sa hirap. Kaya siya lumuwas ng Maynila. Pero pagdating dito, pagiging guest relation officer o GRO pala ang trabahong naghihintay sa kanya. Ang masaklap, halos 1 buwan na siyang ikinukulong sa bar na kanyang pinagtatrabahuhan. Kaya mabilis na kumilos ang CIDG Women and Children Protection Division para sagipin ang biktima. Dapat kasi magkikita kami ng biktima sa bahay niya. Nirerenta niyang kwarto. Pero nag-text siya sa akin na hindi na siya pinayagan lumabas. Dapat nga kasi magbabayad siya ng bahay. Tapos nag-text siya sa akin na yun nga, hindi na siya pinapalabas at nagpapatulong siya na para makalabas na siya kasi ayaw niya na magtrabaho doon. Sinahirapan na siya at may sakit. Nakuha namin ang information galing sa, may tumawag dito from concerned citizen na sinasabi na merong na dito sa Videoke Bar sa Congressional Avenue ay merong mga diniditine. Ito game plan. Pagpasok doon, hanapin nyo na agad si Monica. Kuwari customer kayo. Pagkatapos, paturo kay Monica, asan yung floor manager, asan yung may-ari. Dampot agad. Ngayon, ang ginawa ko ay nagpakandak ako ng surveillance muna. Merong nag-post doon na pulis natin na parang customer para mapatunayan na talagang sila ay may ino-offer na mga services, extra services doon sa VIP room nila. Nag-miss call itong pulis natin at doon na kami pumasok. Walang gagalaw muna, walang gagalaw. Lahat ng cellphone dito sa harap. Hindi nakikita. Ito meron lang tayong may pakay lang kami rito mga minor. Papeles. Please, dahil kung wala kayo papakita ang papeles sa inyo, lahat kayo dadamputin dyan dahil wala kayo papakita. Hindi po pwede. Yung pong patakaran, sumama po muna kayo at i-check po natin kung may karapatang mga papeles po kayo. At pag meron naman po, aalis din kayo, uwi din kayo. Ang naaresto natin doon ay yung floor manager. Yung floor manager, yung doorman, tsaka yung mga 2 waiters. Yung kasing tumatayo na parang doorman, ay siya na rin yung all around siya, bouncer, ganon. So siya, sa tingin namin,
siya din ay naging parte pagdidetine at pag-e-exploit doon sa mga victims natin. Baka may kargada ka dyan. Yung may kargada, ilabas na. Kaya maliit, kaya malaki. Oo, lahat, ilabas na. Ako siyempre, SOP namin ng mga pulis, baka meron silang mga patalim. Kasama na kasi din yun eh, patalim, may mga baril sila doon. Kasama na yun sa operation namin. So all around na yun, baka may drugs tayo dyan. So parang complete police operations ito. Ikaw tayo, hindi sa akin. Oo nga. Isa sa ulit ko din yan eh. Ano na? Mamayari. Tatlo. Hindi natin dinatnan yung may-ari din sa establishment. Section 58. Use of traffic persons. Any person who buys or engages the services of traffic persons for prostitution shall be penalized as follows. First offense, 6 months of community service as may be determined by the court and a fine of 50,000 pesos. Second and subsequent offenses, imprisonment of 1 year and a fine of 100,000 pesos. Kala nyo, simple lang yung ginawa nyo. Kayo ngayon ay arestado. Sabihin mo yan sa abogado ha, sabihin mo sa piskalya. Depensa mo yan, kumuha ka ng abogado mo. Ito yung pan namin ha, asset namin yan. Yan, picture ah. Doon sa pag-i-interview ng DSWD sa kanila, nalaman natin na ang nag-recruit sa kanilang lahat ay itong floor manager. Sinabi sa kanila na trabaho, waitress lang. Taga-servidora lang sila. Pero, yung biktima natin, kasi maganda't bata itong dalawa na to eh. So sila yung bini-VIP. Hindi ako makalabas doon. Tapos pinipilit kami pinapagalitan kami pag ayaw namin. Tapos minsan pag lumalabas kami, tatakas kami kakain dyan sa tabi lang naman, may penalty kami 500. Ganun. Tapos yung boss niya may-ari na lalaki. Pag hindi kami makabayad, siya yung mag-aano sa amin. Gaganon. Ikaw, taga saan ka? Mindoro. Sa Mindoro? Bakit ka nandito? Ano? Sino ang nagaya sa'yo? Wala po, katapulog po. Sa loob? Si mama, si papa, patay na. Ako yung nagpaparo sa kapatid ko. Wala na kasing sa amin. Kaya pumunta ako dito, tapos trabaho. Pinauwi natin yung mga customer, maliban dun sa 3 na nahulihan natin na may paglabag sa batas. Ingat sila dun sa mga pangako ng hanap buhay, yung mga pangako sa kanila ng magandang kita. At kung sila naman ay nalagay na dun sa ganong sitwasyon, huwag silang mag-alala at humingi sila agad ng tulong sa pulis. Inilagay po natin sa isa sa mga institutions namin upang sila ay matulungan sa mga makapag-recover kung ano man yung mga nangyari sa buhay nila. Doon, bibigyan din sila ng mga intervention, kagaya ng counseling o kaya mga psychosocial mga therapy along psychological aspect, no? Kasalukuyan ongoing pa po yung kaso. So, hangga't hindi pa tapos, maaari hindi pa po sila makakabalik sa kanilang mga pamilya. Para sa mga kabataan, sana wag nilang isipin na kumita agad ng malaking pera. Ngayon nasira yung buhay ko dahil dun sa trabahong pinasukan ko. Nagsisisi ako.
Isang ginang ang lumapit sa mga tanod ng Barangay Addition Hills sa Mandaluyong. Ang sumbong, lumayas ng bahay ang kanyang live-in partner matapos sila mag-away. Ang problema, bitbit ang kanilang 1 taong gulang na anak at nagbantang dadalhin na ito sa probinsya. Babawi pa kaya niya ang kanyang bunso? Mga bandang alas 4 po ng madaling araw ay may lumapit sa aming tanggapan sa Barangay Addition Hills na isang babae na hihingi ng tulong dahil yung kanyang anak ay gusto niyang makuha dahil gustong iuwi ng kanyang asawa sa probinsya. Sabi ko, hindi, pumunta sa bahay, sabi ko, ibalik mo yung bata sa akin. Tapos hindi ibalik yung bata sa akin, ipakabarangay kita. Kasi anak ko yan eh. Sinabi po sa amin ng complainant na nung kinukuha niya yung anak niya, hindi pumayag yung lalaki at tinuktuktukan yung ulo niya ng daliri, ganon. Bakit daw po niya kinuha yung anak mo? Eh kasi daw po, marami nag-aalaga doon mga pinsan niya. Sabi ko, mga pinsan nag-aalaga, eh sino bang bubuhay sa inyong dalawa? Ako. Ang katuwiran niya, alagay mo wala sa bahay. Oo, lagyan mo wala sa bahay. Dahil nagharap ako ng trabaho, ng pera. Kanina iwan yung ano ko lang gusto ko lumakoy anak ko, kaya kong buhay anak ko, kahit wala akong trabaho. Kaya kong buhay ninyo. Sa kanya, hindi. Inaasip. Pinamimigay yung bata. Sinabi sa akin ng pinsan niya. Dadali ng probinsya. Nung pagdating po namin, kinausap namin ng mahinahon yung lalaki, yung Ang gusto ko lang, kunin ko yung anak ko sa anak ko. Pagkaon ko lang yun. Kaya ko yung buhay ng anak ko. Siya wala po siyang trabaho. Wala po siyang trabaho. Ako bubuhay sa kanila. yung bata po ay natagpuan namin doon sa Highway Hills. Doon sa tiyahin ng lalaki na mini video bar. Doon po namin na recover yung bata. Sige, huwag ka po. Nakapalay anak ko. Hindi, huwag ka kasama yan. At nung nilapitan po ng pulis, sumama naman po yung lalaki at bago sumama, kinuha muna namin yung bata doon sa tiyahin. Kapag illegitimate yung child, lalong-lalo na baby yan, at kinuha niya ng sapilitan at walang pahintulot ng nanay, ibig sabihin nun, may element na ng kidnapping. Kidnapping of minors ay pwedeng gawin ng isang magulang kahit sa sariling anak. Assuming na yung magulang na yon wala siyang karapatan over the custody. Pinala dito ng Barangay Addition Hills sa mga Bantay Bayan ang magkaliging partner na ang problema nila tungkol doon sa custody ng bata. Mas nalaman mo na doon sa na... Kung pinunta ko na po doon, kasi sabi sa kanya, oras na binalik sa akin yung bata. Pakabalagay ka na lang. Eh, sa akin. Pinunta mo sa... Sa kanya. Kaya ka mo sa ginawa nila. Yun po, yung bigay sa akin anak ko. Hindi yung natin katotohanan. Itong bata, hindi ako sa ubab. Sabi ko, nandun lang ang anak mo, may natin mo si kain ko. Tapos yung sabi niya, ibalik mo sa akin, nakasulang ka doon ng kidnapping. Okay yan, kasi nabalik sa akin. Baga, binalik mo sa akin. ng bata, ayaw mo. Diyos. Huwag ka nang palusok dito. Huwag ka nang palusok dito. Pinag-uusap namin yung magkabilang panig tungkol doon sa problema nila, tungkol doon sa anak nila. Na nung una, gusto ng tatay, sa kanya lang, sa custody lang niya yung bata. Umalis ka. Uuwi ka lang kung gusto mo umuwi sa amin. Anak Kasi mo. wala akong nahanap ng pera. Hindi yan. Hindi yan ang pangalan doon. Maria Joseph. Ito ko na nagiging pera ko sa mga Matino ko na lang. Huwag ganun ang gagawin. pinsan ko. Anong ginagawa ko sa pera ng ginagawa ko? Pinangilan mo rin. Hindi ka palang palista ang tao.
1 taon pa lang yung anak nila, pinaliwanag namin sa kanya na ang bata na below 7 years old ay sa custody talaga ng nanay. Para wala akong problema sa buhay ko. Hanap ako ng matinong nila. Napagkasundoan ng magkabilang panig na ang custody ng bata ay sa ina. At sinabi ng ina na hindi siya magsasampa ng anumang demanda o kaso laban sa kalibin niya. Na sinabi nito na ang gusto lang niya ay makuha yung anak niya. Iwalayan ko na po siya. Dahil tama na po. Parang nahirapan na rin ako para sa sarili. Sa ngayon po, pag iwan ko po muna siya tapos hanap po ako ng para sa anak ko, ikabubuhay ng naming dalawa. Siyempre po masaya ako eh. Nasa akin na po yung bata. Wala na akong pakialam sa kanya. Importante po makuha ko yung anak ko. So ang nadala niya, 4 na babae. So 4,000 na yun. 2,000 pesos para naman doon sa 2 pang kabataang lalaki na tigo 1,000 din. So 6,000 pesos lahat yun. Sa kabila ng paglulong. Report ang natanggap ng National Bureau of Investigation o NBI Region 3 sa Pampanga. Ang mga high school students binubugaw para magbenta ng panandaliang aliw. Hindi na nag-aksaya ng segundo ang NBI para masagip ang mga biktima. Nagsimula ho ang lahat ng ang ating intelligence operative ay mag-report sa akin na samantalang nakatindig siya sa may sentro ng San Fernando City ay nilapitan siya ng isang tao at inoferan siya kung gusto niya ng babae at ang babata. Actually po, araw-araw, gabi-gabi, naroon ho talaga sa exact spot na yan ho. Bumalik po uli ang operative natin at nakausap niya ang isang lalaking ang pangalan ay Ang sabi po ng NBI, meron kaming party, may mga bisita kami na naghahanap ng mga minors for sex. Nagkaroon na ng usapan na on a particular date, dadalhin nila yon. Nang dumating ho tayo doon sa restaurant, nagpwesto na ho ang ating mga kasamahan, pati yung DSWD. So nang dumating po ang bugaw, may kasama na ho siya na 4 na mga minors na babae at 2 minors na lalaki. Doon sa dialogue na ginawa namin sa loob ng location, nagkaintindihan na ang mga babae ay makikipagtalik sa kanilang mga customer. At yun nga, kapalit yung 1,000 pesos doon sa bawat isa. At yung mga lalaki naman ay parang pumapayag din sila na makipagniig doon sa isang pain namin na sinasabing puti. Alam niyo bawal yung ginagawa niyo, umakyat na lang sila nung timbrehan ko sila na kailangan ng umakyat kasi naiabot na natin yung pera na tinanggap sa halagang 6,000 pesos at kailangan na siyang arestuhin. So ang nadala niya, 4 na babae, so 4,000 na yun. 2,000 pesos para naman doon sa 2 pang kabataang lalaki na tigo 1,000 din, so 6,000 pesos lahat yun. Nagulat ako sa takot, kaya po umiyak ako. Kasi ayoko po malaman ng mga parents ko ganito trabaho. Hindi kayo yung may kasalanan kaya kayo nandito. Kayo ay ni-rescue. Hindi maliwanag ba yun? Kasi hindi kayo dapat napupunta sa ganung trabaho. 15! 14! Kasi mag-ikaw. Ha? Ay, sino yan? Ano? 17 pa lang. Ha? 17. Minors lahat. Ito na nga hindi minors.
Hindi alam na ng mga magulang nyo na pag lumalabas kayong gabi, yan palang trabaho nyo, di ba? Sino nag-aaral dito? Nag-aaral ka? Ano ka rin? Inalok po ako, tinanong po ako kung gusto ko magkapera. Sabi ko po, oo. Hindi kasama ka sa akin. Tapos po, nabiglabo na lang ako nang dinala po ako sa hotel. Ayun, nung natikman ko na po, naging ano po kasi ako po yung nagpapaaral sa sarili ko. Kaya po, pinasukan ko itong trabaho na. Ginagawa ko to kasi dahil sa anak ko, tapos wala akong kasama. Yun, papa ko, mama ko walang trabaho. Kaya nagagawa ko sa trabaho na to. Yan, kumari bibigay ka kanina. Magkano ibibigay mo sa kanya? 400 po. Ha? 400 po sa 1,000. 400 sa 1,000. Sa text, may cellphone po kami kasi lahat. Text po kami kung may customer o wala. Yung relationship ng bugaw na nahuli natin at saka doon sa handler na babae ay magkapatid sila. Kung mapangalanan po ang mastermind, matutukoy po natin, ma-verify natin na siya talaga, siya po ay isasali natin sa kaso. At gagawin nating testigo, ito pong mga rescued na mga minors. Kaya kung gusto niya, Kaya po ma'am, sa daw mo po. Ako lahat yung interview niya. Tapos binigay ng 6 na rin. Ano ba? Bilang pa ng ganyan. Sabi sa'yo, 1, 2, 3. O yan, 6,000 yan. Narinig ko. Oh, hindi ko alam pa sana ko, hindi ba kumakain kami sa pere. Yung pong na-entrap nating bugaw, caught in the act yun. Pero siya po ay 34 years old na. At matagal na pong hanap buhay niya itong pagbibenta ng mga minor de edad para sa sex. Ito po ay violation ng Republic Act 9208 for human trafficking. Habang buhay pong pagkakabilan ko yan. Maliban po dyan, child abuse po ito under Republic Act 7610. Meron pong mga haven o mga tirahan ng DSWD kung saan sila po ay dadalhin pagkatapos po ng processing dito. Kahit anong trabaho na papasukin. Huwag nito, ayoko na nito. Hindi ako makulong. Gusto ko makasama yung pamilya ko yun. Hindi na po ako babalik sa ganitong trabaho din. Gusto ko na po magbago. Salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay sa aming programa. Hanggang sa susunod na Webes, ako naman Arnold Glavio. Ito ang Rescue. Alerto sa kaligtasan mo. Alerto sa kaligtasan mo. Alerto sa kaligtasan mo. Alerto sa kaligtasan mo. Kayo'y naging bahagi ng mga maaksyong pangyayari sa rescue. Kaakibat ang Nescafe Classic.